First and foremost, how do you deal with bashers? Particularly yung sinasabihan ka na scammer ka raw. Personally ako nagte-testify na talagang may narating siya sa buhay. Hindi lang talaga siya yung nagsasabi nung katulad ng ibang influencer na mayaman ako. No, guys, meron siyang narating sa buhay. Sobrang humble lang nung kaibigan kong ito. Sinasabihan nila ako ng scammer. Kung talagang lulunukin ko siya, tatanggapin ko siya, masakit talaga siya. Totoo, kasi diba? Pinaghirapan mo naman kung ano ka, meron ka ngayon. Hindi, diba? Tsaka yung tipong hindi naman talaga ako ganun. I don't need yung pera ng mga ibang tao. Totoo. Kasi okay na ako sa buhay ko eh. What if yung binabash nyo na iba is hindi ganun? Kasi may mga kilala kong influencers na dinidibdib nila, and meron din ako kilala na muntik ng mag-suicide at magpakamatay. Ako dumaan din sa matinding bashing, and then si Brother Marvin dumaan din sa matinding ganyan. So kung hindi nyo lalabanan yan, parang may kasabihan, di ba? If you will not reach your destination, if you will recognize all the dogs that bark during your destination. Mga bashers, makinig kayo. Yung pagtitingin ng mga negative sa ibang tao is waste of time. Ayusin mo yung sarili mo. Bakit nakikita mo lagi negative? Maybe because may challenge ka sa sarili mo. May laban ka sa sarili mong buhay. That's why negative yung background mo sa loob ng environment mo, sa bahay mo. That's why nilalabas mo sa social media, puro bash ginagawa mo. I suggest, tanggalin mo yan. Ayusin mo yung character mo. Hindi ko sinasabing tanggalin mo yan para hindi mo ako i-bash. Sinasabi ko to para ikaw mismo gumanda yung character mo, maging positive ka, marami kang ma-attract na opportunity. Mga businessman, tao na possible magdala sa'yo doon. What's up mga kabit? Kamusta kayo guys? This is Marvin Fabis and kasama ko ngayon si Brother Jem. Ayan, welcome brother sa ating session. Guys, ito matindi Marami akong gustong itanong sa kanya because dati siyang accountant. And okay naman yung buhay niya. Now, gusto ko malaman kung bakit ba siya nag-full-time trader. So, yun ang gusto kong kilatisin. And baka marami tayong mahugot sa kanya na mga techniques and strategies, or maybe paano ba niya nagawa yun? Bakit siya multi-millionaire ngayon? And bakit niya iniwan yung pagiging CPA niya? And then nag-full-time trader siya. So, tingnan natin kung ano ang kanyang sasabihin. Hello guys, Jem Francisco here. I'm with my friend here, Marvin Fabis. So for this vlog, pag-uusapan natin guys, before anything else, this vlog is about a high impact discussion. It's a high impact discussion, $1 million discussion kung saan marami kayong matututunan. You will be able to pick our brains, especially from our guest, Mr. Marvin Fabi. So, how did he able to achieve a certain goal from zero to where he was today? So, napakarami yung matututunan sa vlog na to. So, please stay tuned, guys. Napakadami. Sobrang juicy. So, please stay tuned. Bro Marvin, kasi hindi maiiwasan, di ba? Talagang may influence ka sa trading, lalo na sa crypto. And hindi maiiwasan yung basher, Hindi maiiwasang sabihan kang scammer. So, first and foremost kasi ako, I've known you for quite some time, and hindi ko naman i-associate yung sarili ko from someone na walang credibility and may bad record. Personally, nag-due diligence na rin ako, and we would like our audience to know more about you na hindi ka naman talaga ganon. First and foremost, how do you deal with bashers? Particularly yung sinasabihan ka na scammer ka raw, which obviously hindi naman. Actually, kasi pag pinasok mo yung mundo ng pagiging influencer, kasama talaga yung mga bashers. Hindi natin maiiwasan yan kasi laging dalawa yung side. Merong agree sa'yo, may susupport sa'yo. At the same time, meron ding mga magagalit sa'yo, hindi maniniwala sa'yo, or pwedeng murahin ka pa nga nila. So, ang challenge ko kasi dyan, is yung bashers ko is ma-convert ko into supporters ko. Kasi parang in a way, hindi naman nila ako talaga kilala personally. And marami akong basher nung nakilala na ako personally. Nag-iba na. Naging kaibigan ko na, naging tropa ko na. Kasi syempre, magkaiba yung nakikita niyo ako sa TikTok, sa YouTube. Magkaiba yung andito ako sa personal na buhay. And hindi ko rin naman masisisi yung mga bashers ko dahil may mga sarili silang opinion. And yung iba talaga, since sa mundo ng crypto, may mga projects talaga na mga nagfe-fail, na mga nako-content natin before and even now. Kasi wala namang perfect talaga. And I understand yung mga opinions nila. Wag lang siguro yung tipong grabe na below the belt and mumurahin ka na. Syempre, hindi naman tayo papayag din ng ganun. So, we have to take action naman doon sa mga yun. And may mga nasampulan naman na rin naman ako ng mga ganun. Especially pagka
ini-stitch yung name ko na hindi naman talaga totoo. So ako, masasabi ko lang guys, dun sa mga bashers ko, no problem. Mahal ko kayong lahat. Ang goal ko is makilala nyo pa ako more, no? Okay lang na i-hate nyo ako now, pero maybe sa future na makita nyo na, uy, hindi pala talaga ganito si Marvin Fabis. Agree ako dyan. Kaya ako nandito sa harap mo, bro. Kasi ako, by profession, I'm an CPA and auditor at the same time. Yeah. So meaning, bago pa man tayong magkasama dito, binackground check na kita. Ay, okay. And personally, guys, no, so everybody know, I'm currently dito sa place ni Idol Bro Marvin Fabis na personally ako nagte-testify na talagang may narating siya sa buhay. Hindi lang talaga siya yung nagsasabi nung katulad nung ibang influencer na mayaman ako. No, guys, meron siyang narating sa buhay. Sobrang humble lang nung kaibigan kong ito, no. So go ahead, bro. Yeah, oo. Actually, ako sa totoo lang, hindi ko kasi iniyayabang kung ano totoo, yung kaya nga meron nagulat ako na ganito na pala si Marvin Fabis. Hindi niya pinagmamalaki. Despite the fact na binabash siya na hindi raw siya totoo. Nakita ko yung vlog mo sa TikTok na ganito, nagpakita ka ng ganito. Marami pa rin nasasabi, kaya you love yourself. Now I know kung bakit ka successful ngayon because you believe in yourself. And napaka-humble, guys, na kahit na sinasabihan ka na scammer ka, yun nga yung masakit doon di ba, na na-reach mo yung point na yan, tapos yung ibang tao, sasabihan ka na lang ng ganun ka. Hindi ka legit when in fact pinaghirapan mo lahat ng meron ka ngayon. Of course, yeah. Yun nga kumbaga parang in a way, sinasabihan nila ako ng scammer. Kung talagang lulunukin ko siya, tatanggapin ko siya, masakit talaga siya. Totoo, kasi diba? Pinaghirapan mo naman kung ano meron ka ngayon, hindi, di ba? Tsaka yung tipong, hindi naman talaga ako ganun. And I don't need yung pera ng mga ibang tao. Totoo. Kasi okay na ako sa buhay ko Kumbaga, agree hindi ako ko lang sinasabi, yung iba hindi naniniwala. Di ba sinasabi pa nga sa comment na mayaman, hindi naman totoong mayaman. Yun nga, kaya nga nakakatuwa yung vlog mo sa TikTok di ba? Nagpapanggap lang na may pera yan. Which sa akin, okay lang naman. Kasi hindi naman talaga nila ako kilala personally. And okay lang sa akin na sa mata nila is hindi ako mayaman. Kasi hindi rin naman ako nagsabi nun. Yung ibang tao ang nakakapansin, nakakasabi. Nagkataon lang na ang mga contents ko is I'm giving advice sa mga business, sa mga how to trade crypto, how to, alam mo yun, sa mga restaurant and sa life, no? And saan ko naman kukunin yun? Magbasa lang ako ng books, halatang-halata naman yun if ever na, let's say, dito napulot ko lang sa mga libro yung mga sinasabi ko. Iba yung galing sa akin, sa experience ko. And yun ang goal ko. Bakit ako share ng share? Totoo. Kasi nangyari siya sa akin Dati talaga akong wala. Actually, literal. nag-marketing, di ba? Parang network marketing. Nag-network marketing ikaw nakakuha ng mga leadership skills and everything. Pero nung tinignan ko yung profile mo sa Facebook, nakita ko, bro, yung humble beginning mo. Yeah. Kaya nga ito, guys, no, ito real talk, no. Yung vlog natin ngayon, it will more on testimony na rin na for someone na personally know you. Na talaga nakita ko, guys, from someone would na nobody, from nobody to somebody. Yeah. Kaya instead na ibasya na natin yung mga taong katulad niya, dapat gawin nating inspiration. Kasi kung ikaw ibabash mo lang yung tao na someone na dapat nilulukap mo, sino nawalan? Ikaw. Pero kung gagawin yung inspiration, di ba marami kayong matututunan sa kanya? And I'm here to testify na itong taong to, legit, may narating sa buhay. Kaya lang, talagang sobrang humble. No? Kaya gawin nyo siyang inspiration. Kasi kumbaga parang ito sa mga bashers, sayang kasi yung time na maghahanap ka ng negative about sa isang tao. Hindi ka naman kikita doon Totoo. Sayang, 'di ba? Why na tignan mo na lang, no? Mag-dig deeper ka pa. Baka mamaya yung sinasabi mo hindi naman talaga totoo. And baka mamaya since nag-change ka ng mindset na tiningnan mo talaga yung taong binabash mo, baka mamaya may matutunan ka pa pala sa kanya at possible mag-change yung buhay mo. Because hindi ako perfect. And minsan nagkakamali din talaga ako. And aminado ko doon because hindi naman talaga ako inborn na influencer, ganyan Kumbaga parang tao lang ako Totoo. Tao lang meron ako. Kang weakness Meron ka ring things na you cannot control, Yes, di ba? Halimbawa, meron kang pre-nomote na hindi naman maiiwasan na broker na merong ginawang aberya. Hindi, it's not your fault. It's not me. Diba? It's not your fault, di ba? Pero kasi like sinasabi nila, gets ko naman na kailangan mag-due diligence ka. And sometimes talaga, guys, kahit gawin mo, due diligence talaga ako. Like, kinakausap ko mismo yung mga may-ari, minimit ko, pinupuntahan ko sa ibang bansa. Even yung mga kumpanya nila, talagang pinupuntahan ko, yung mga events nila. Pero kahit ganun,
tinitingnan natin lahat ng buo dun sa system nila, minsan sumasablay pa rin yung ibang Agree companies. ako dyan. Pero hindi laging ganon. Because kaya ako maraming followers. Because marami rin akong natulungan na kumita talaga. Totoo. Marami rin nag-benefit. And even halos lahat din ng mga influencers ngayon na sa crypto. Ako yung unang nag-content ng crypto. Hindi man ako yung number one na crypto influencer, and I don't say na sinong number one, number two. Ang sinasabi ko lang, isa ko sa mga talagang unang nag-content ng crypto. Kaya isa ko sa mga dumaan ng ups and downs. I agree. So kumbaga, yung mga humps, ako yung unang dumaan. Ako yung unang nakatikim ng project ng mga narag pool. Ako yung mga unang, alam mo yung sa crypto trading, syempre since before nga, sablay pa talaga ang mga trading platform. Ngayon, very smooth na. Yeah. So dinaanan namin yun since kami yung nag-start, and nagkakamali kami. And I wanna thank yung mga bashers din, dahil yung mga nagbabash sa akin ng mga constructive na criticism, doon ako lalo nag-i-improve eh. Yeah. Let's say nakita ko na binash ako dito, nagkamali daw ako sa something. Titingnan ko, ay, mali nga yata ako doon sa sinabi ko. And ang gagawin ko, magre-research pa ako more about it para sa susunod, hindi na ganun mali yung mga in a way, sinasabi parang, ko. ako din, nagkaroon din ako ng basher. In a way, parang nag-challenge tayo. Yeah, They are doing their best to distract us. Yeah. Where in fact, they motivate us more. Yes. And ito, talking about bashers, guys, no? Yung mga bashers, number one fan natin yan. Actually, Imagine mo yung effort ng pambabash nila, nagre-research sila. Hindi naman yan magre-research about us kung hindi rin interested sa atin. Ang dami lang time for us. Yeah, and meron ako mga bashers, no? Eventually, kinapi rin nila yung ginagawa ko eh. Yeah. So, naniniwala ko yung bashers fan natin yan. Yep. Oo. Actually, totoo yung sinasabi mo na ganun. And yun nga, mas marami silang time sa atin kaysa sa mga totoong supporters natin. Yeah, totoo Kasi yan, sila totoo. yung mas madalas Updated, mag-reply. no? Everyday, every post ko, nandun sila. Totoo. Diba? So, anyway, thank you guys sa mga yun. No? Maganda yung algorithm namin. Pero, I hope, hindi naman talaga sila mawawala. Pero I hope na buksan din yung mind ninyo na baka mamaya is yung binabash nyo is hindi naman talaga ganun. And ako, matibay na ako. Hindi ako tinatabla ng kahit anong sabihin nyo sa akin na pambabash, na nasasaktan or what. Tapos na ako dun sa ganung era na naapektuhan ako ng bashing. But what if yung binabash nyo na iba is hindi ganun? Kasi may mga kilala kong influencers na dinidibdib nila, and meron din akong kilala na muntik ng mga mag-suicide at magpakamatay. Imagine mo, dahil sa sinabi mo na yun, nakapatay ka ng tao, hindi mo pa alam. Totoo. So ingat din tayo kung ayaw mo mangyari yun sa mga kamag-anak mo, kapatid mo, or sino man na ganun yung sinasabi, minumura mo or something, or ginajudge mo na siya yung buong kapagkatao niya. Mag-think twice din tayo. Kasi ako, may kalyo na ako. Kahit anong i-bash nyo sa akin, hindi na ako tatablan, guys. Manhid ka na. Ako nagsasabi sa inyo mga bashers, tatawanan ko lang kayo dahil ang sarap ng buhay ko eh. Totoo. Hindi ako mag-waste ng time doon. But yung ibang mga binabash ninyo, baka sila yung tamaan. Agree. Ito lang bro yung observation ko, no, coming from your statement. Bashers in general will talk about your failures, anything negative about you 90% all the time. Yeah. But will only talk about your success 10% of the time. So ganon. So it's Baka best wala pa eh. Yes, Baka exactly. nga. Minsan nga yung iba hindi pa nagsasabi na maganda about us. Yeah. So let's just pretend they don't exist. And for those din nakaka-encounter ng bashing, it's better to pretend that they don't exist at all. Katulad nga nung na-mention mo kanina, na apektuhan, halos totoo yan, mag-suicidal eh. Kasi sa social media ngayon, pag binash ka, talagang parang dinudurog yung puso mo. Maging manhid kayo, guys. Maging matatag kayo. Ako dumaan din sa matinding bashing, and then si Brother Marvin dumaan din sa matinding ganyan. So kung hindi nyo lalabanan yan, parang may kasabihan, di ba? If you will not reach your destination, if you will talk or recognize all the dogs that bark during your destination. Di ba may kasabihang ganun na parang lahat yan kung puputakan mo, lahat yan kung papansinin mo, hindi ka makarating sa destination mo. Tsaka, diba? minsan kailangan mo rin silang aralin kung bakit nila ginagawa yun. Like maybe yung ibang mga influencers dyan na matataas din followings, na talaga mga influencer na i-content nila ako mismo sa mga live stream nila, sa mga TikTok nila. And gets ko yung ginagawa nila. They want more followers, na mga followers ko na panoorin ako, siraan ako, and magka-clout chase sila. Kasi hindi lang naman ako yung sinisiraan nila eh. Mismo. Diba? Sumisira sila ng mga ibang tao din.
Hindi lang ako. So parang yun na talaga yung content nila. So bakit ako maapektuhan doon na lagi akong kino-content nito mga to, sinisiraan ako? Ang purpose nila para magkaroon sila ng views. Yeah. Dahil Nagiging nga, trend na yan ngayon. Oo, no? magkaroon sila ng views. Yung mga followers ko, pag nilabanan ko sila, kinontent ko sila, mapapansin sila ng mga followers ko. Oo. So Hanggang manonood sa din yung- i-follow na sila, follow di na ba? sila. So Kasi parang technique nila yon, and sa akin okay lang. Wala akong problema sa akin yan. Alam ko yung laro. Okay, alam ko yung laro ng ganyan. And may mga content creators talaga na they will bash you para sa ano nila. And Exactly. nakakapagod yun eh. For me, yun yung mga content na very toxic. Just imagine, ang content mo is nambabash ka or naghahanap ka ng mga mali hindi ng siya ibang tao. sustainable. Parang napaka-negative, di ba, Oo, ng parang intention mo. Para sa akin, Yeah. for me, ew. Yeah. Hindi siya okay na hindi content. siya maganda, Kasi hindi siya healthy. ang dami mong oras maghanap ng pangit sa ibang tao. Totoo. Pero yung tao na binabash mo, 95% ng magandang ginagawa niya, never mo kinontent. Isang beses siya nagkamali ng konti, yun ang gusto mong sirain. Tsaka ito kanya. pa, just to conclude this segment, no, may karma yan. Digital. Yeah. Kasi ako, based on my experience, lahat ng nambash sa akin, they end up in a more desperate way. Yeah. Bakit? I prove them wrong. Parang ikaw, you prove all your bashers wrong. Diba? Na by keep on going despite the fact na sinasabihan kang scammer, pero here you are right now, still, reaching your highs. Of still, course, every day. People Every are day. still following you. Oo. People are believing in you. Bakit? Meron ka kasing credibility rin na hindi naman sinasabi din ng mga bashers mo. Oo. Kaya that's the reason why I asked you about it, because I want to, to at least remove that negative perception. May tinatawag na stigma. Pag sinabing Marvin Pabis, in general, yung mga taong hindi nakakakilala sa'yo, scammer yan, hindi porket kilala, hindi scammer na. No, guys, let's remove that kind of stigma, and instead, let's make this kind of person an inspiration. Na kahit, despite the challenges, he still keeps on going. Yeah. Kasi meron iba, pag nabash, hinto na, maraming ganyan, di ba? Yung mga kabatch mo siguro, nung nabash, huminto na eh. Hindi nila ako mapapahinto. Yes. And that's the way we supposed to be, di ba? Na kahit na anong sabihin sa'yo, Ibas nyo tuloy-tuloy ka araw-araw, lang. wala problema Exactly. sa akin. Dapat maging inspiration ka. Kaya siguro lalo kang pina-follow ngayon. Anyway, ito guys, balik tayo sa... Linamin ko lang. Sige. Wala akong ini-scam kahit isang tao. Kung meron kayo maipapakita sa harap ko na na-scam na maipoprove, Yun. may pruweba, okay, na ako talaga yung bash, baka ibalik ko pa sa inyo ng 10 times. Kung may proof, okay, ako nga yung namibigay eh. Yun nga. Bakit ako kukuha ng pera sa ibang Good point, tao, bro. ang dami kong businesses. Hindi sa nagmamayabang. Totoo. Gusto ko lang ipakita lang. Clarify, di ba? Clarify. Na, guys, meron ako mga negosyo, hindi ko kailangang scam. Totoo. Okay, hindi ko siya kailangan. At ayoko, pag aaksuhan nyo ako ng scammer, make sure meron kayong proof. Yeah. Eh di sana nakakulong na ako ngayon, di ba? Exactly. So, Ni kasong isang nonsense. kaso, wala pa eh, Di di ba? ba? Common sense. Yeah. Tsaka, you know the rules. You know your limitation. You know the illegal acts na definitely wala ka Oo. namang ginawa. May legal team ako na nag-a-advise sa akin, 'di ba, sa mga bagay-bagay, and I'm very careful dahil sa totoong buhay, marami akong business partners and ayoko ng ganung laro. Yeah. Ayokong ginagawa sa akin na ini-scam ako, niloloko ko. So bakit ko siya gagawin sa ibang tao? Kaya nga ako namimigay online ng mga pera, ng cash, ng gadgets, ng iPhone, because gusto ko mag-give back sa mga blessings na nare-receive ko. And yun lang, since ngayon lang kasi ako natanong about sa mga bashers, kaya ngayon ko lang Gusto din ko siya. kasi bro, i-clarify. Oo, Gusto kong, kumbaga by being associated Yeah. to you, gusto kong sabihin sa kanilang lahat na itong taong to, hindi siya ganun. Otherwise, di ba, hindi ako mai-associate yung sarili ko sa'yo kasi siyempre ayaw naman natin ng ganun. Pero again, and you said it better, bro Marvin, na na-clarify mo na, kaya natin na brought up yan. Because konektado yan doon sa second na tanong ko sa'yo. Ito yung pinaka-interesting at nakaka-inspire. Move on na tayo. Ito na, let's move forward together. Sige. No? Let's assume that by the time you reach your retirement age, in general kasi, di ba, nasa 60, 65. No? And most probably, by that age, bro, na-reach mo na lahat ng goals mo financially. Di ba? And kung susulat ka ng libro, no? Ang title ng libro is Rules About Wealth by Marvin Fabis. It's something about your story from someone from nobody, from zero bank account to
to a multi-dollar millionaire by the time you reach 60. So ang tanong ko, bro, pag sinulat mo yung libro na yun, imagine yourself na rich mo na yun, no? Ano yung 3 major tips mo dun sa makakabasa ng libro mo to achieve yung na-achieve mo as a multi-dollar millionaire? Sige. Na talagang hindi hindi normal na nababasa kung saan based on your my experience. experience. Yes, top 3, Sige. bro. Kung susulat mo yung libro mo na yun. Siguro hindi ko siya maitatap 1 to 3 pero baka tamaan siya ng 1 Yes. to 3. For Number me, one. susulat ako ng libro na about wealth. Okay? And for me, nakuha ko yung wealth sa mga hindi nakakilala sa akin, guys. Ako po ay talagang walang-wala noon. Naranasan ko mag-dishwasher, naranasan ko mag-promodizer ng Samsung, naranasan ko mag-Jollibee crew. So marami akong mga... And may picture ka sa Facebook account mo, ha? Yeah, I-browse nyo. Diba? I-browse Wow. nyo, guys. Kasi ganun ko siya in-audit. Oo. Na, grabe si Marvin pala nung mga panahon na yun. Yes, Talagang oo. stop pa yung dating. Ang dami mo pang Yes. picture sa mga ABS-CBN, yung Diba? mga star Mga emo pa ako nun eh. Yes. So, go ahead, bro. Tsaka hip-hop. Yes. So Anyway, walang-wala, di ba? Okay. Walang-wala ako noon. And siguro ang pinaka-ma-advise ko, kasi nga galing ako doon, talagang narating ko yung financial freedom na ito yung mga ginawa ko. Okay? Yun ang isusulat ko sa libro na possible na i-share ko sa inyo. Yep. I mean, mali mo sa future talaga, magkatotoong At bro, most probably nakikita kita na gagawa ka ng libro possible, tungkol no? about it. Sharing yung experience ko at experiences na rin ng mga ibang tao na nag-mentor din sa akin at mga books na binasa ko din. So, number 1, ang maipapayo ko sa inyo is yung building relationship. No? Kasi for me, number 1 is yung relationship. Kung sa totoo lang, nung high school, nung college, hanggang may mga nakatrabaho ako, medyo nang hihinayang ako na hindi ko sila ganun ikinlose because hindi mo alam, lalo na sa mga estudyanteng nanonood ngayon, hindi mo alam kung anong magiging yung kaibigan mo ngayon or sino yung kakatabi mo sa room na classmate mo or 'di ba lumilipat-lipat yan ng minsan ng classroom yung mga college, no? Iba-ibang subject. Na dapat kinaibigan ko silang lahat and naging maganda yung relationship ko sa kanila. Why? Kasi hindi mo alam baka mamaya ito maging presidente ng Pilipinas, maging doktor, maging engineer, maging architect. Na for me, building wealth is all about building good relationships with people. And of course, yung network, no? Kumbaga ang point, may 1 million kang kaibigan, hingan mong tagpipiso, may 1 million ka. Totoo. Ganon siya kasimple. Pero hindi yun ang goal. Ang goal is build relationship sa mga tao kasi mamaya, yan yung mga magiging business partner mo sa future, magiging customer mo, magiging, kumbaga parang big investors mo, no? So hindi mo makikilala. And dun dadating yung wealth. Yung opportunity dun manggagaling. And hindi lang yun. Pinag-usapan natin, high school, college, trabaho. Pag nagbibuild ka na ng business, Totoo. 'di ba? Doon, yun ang pinaka-importante. Number 2, yung character. Galing. Kailangan maayos yung character mo. So, pinag-usapan natin kanina yung bashing, bakit ako hindi mapagpatol sa mga bashers or bakit ako naapektuhan? Because I know myself. Yeah. 'Di ba? Kilala ko yung sarili ko and I like myself. 'Di ba? Kumbaga, I like me. Yeah. Gustong-gusto ko yun. And kumbaga, yung character ko, inayos ko. That's the reason bakit yung mga business partner ko ngayon ay ini-invite nila ako every time na meron silang binubuksang negosyo. Like for example, yung Hype Club, Super Club, di ba? Sobrang laking club, ang laki ng investment, talagang multi-million investment na ang mga taong nag-create is mga Koreans, and mga Chinese people na di naman sila basta-basta bro magtitiwala sa mga Pinoy. Ako lang ang Pinoy na partner nila doon. And bakit nangyari yon? Because I know, no, nag-build ako relationship with them and hindi ko ako yung, sali ako dyan. Hindi, ako yung Ikaw yung nilapitan. in-invite because of my character. Never nga kami nag-talk about magpa-partner Talaga. na negosyo. Ikaw mismo ang nilapitan. Oo, and like for example, during the pandemic, yung owner ng Tipsy Pig naman, which is very big time, hindi ko na lang babanggitin kasi mga partners namin dyan, sila Vice Ganda, Chief Filomeno, Barbie Imperial, mga big time politicians, mga partner namin doon. And
Sino ba naman ako para i-invite nila? Ang ginawa ko lang naman ng pandemic is willingly, tinuruan ko sila paano mag-cryptocurrency. Kasi putok na putok ako nun eh. Yeah, Nag-message sa akin itong mga big time na mga tao na, yan, tinuruan ko sila ng wala lang. Free, libre. Parang ginagawa ko sa TikTok, tinuturuan ko na libre. And dumadating na yung time na mini-message na nila ako dahil nagustuhan na nila akong kaibigan, tropa, ganyan. Sama ako sa gathering, sa party, sa kung saan-saan. And pag nagbubukas sila ng mga negosyo ngayon, kinukontak ako, Marv, alam ko marami kang pera sa crypto, ganyan. Baka gusto mo mag-invest sa traditional. Why not? No? For me, yung pera na yun, wala yun eh. Why? Because yung magiging mga partners ko dun, puros mga elite, puros mga big time, puros mga celebrity. So, additional relationship, network. Yes. Bakit nangyari yun? Balik tayo sa number 2. Inayos mo yung character mo. Yeah. Yung toxic life, pagtingin ng mga negative sa ibang tao, yung mga bashers, makinig kayo, yung pagtitingin ng mga negative sa ibang tao is waste of time. Agree. Ayusin mo yung sarili mo. Bakit nakikita mo lagi negative? Maybe because may challenge ka sa sarili mo. May laban ka sa sarili mong buhay. That's why negative yung background mo sa loob ng environment mo, sa bahay mo. That's why nilalabas mo sa social media, puro bash ginagawa mo. I suggest, tanggalin mo yan. Ayusin mo yung character mo. Hindi ko sinasabing tanggalin mo yan para hindi mo ako i-bash. Sinasabi ko to para ikaw mismo, gumanda yung character mo, maging positive ka, marami kang ma-attract na opportunity. Mga businessman, tao na possible magdala sa'yo doon. Totoo. Kasi ako nagugulat ako eh. Bigla may dadating na negosyante, mag-o-offer ng ganito, bro, may bubuksan kaming business, you wanna join? Ngayon, yung mga negosyong mga pinaglagyan ko, bro, umuulan. Hindi ko na alam saan nanggagaling yung income eh. Yeah. Bumubuho sila. And hindi mangyayari yun kung hindi nila nagustuhan yung character ko. mo. Okay. So number 1, build relationships habang nasan ka ngayon. Diba? Number 2, character. Kasi kahit gaano ka kagaling mag-build ng relationships, makikilala ka ng mga tao. The reason why yung mga bashers ko naging kaibigan ko na because nakilala na nila ako personally. And I'm not saying na mabait ako ha. I'm not saying na angel ako or what. Hindi. Marunong ako mag-build ng character. Marunong akong makisama at hindi ako nanloloko ng tao. Sa tingin mo ba, ipapartner ako ng mga andun sa taas na sobrang big time na sino ba naman ako? Tama. Wala ako, parang alikabok lang ako sa kanila. Pero why? Because yung character ko is okay. Okay ako makisama sa kanila. And maybe you can practice din yung ganong type para lumaki ang network mo, lumaki ang business mo. At wag na wag kang sisira ng tiwala ng ibang tao. Or may nagawa man siya sa'yo, wag mong i-burn yung bridge. Kasi baka mamaya sa future, maging okay kayo. Possible na nagkaanuhan lang kayo sa isang maliit na bagay or sa pera or something, pero wag mong ikat. Baka mamaya kasi, umasenso siya, let's say nangutang sa'yo, ginalit mo na, pinutol mo na, hindi mo na utangan yun. paano kung kaya naman niyang nakabawi siya sa buhay? What if umangat? Naging ka-level na nila Henry C. Kinat mo na yung bridge, dapat bati kayo. Tama. Kayang-kaya kanyang bayaran pala ng 100 times nung inutang niyang 5,000 pesos. Something like that, guys. Yep. So, yun yung pangalawa. And ano pa yung pangatlo? Adding value. Siguro pagkakambalin ko na rin to, bro, kasi bitin yung 3. Lupit. Add value to people at the same time. Ito yung ginagawa ko kaya free ako nagtuturo. Adding value to people at the same time is yung grow intentionally. No? Ibig sabihin, everyday dapat may na-share ka sa tao. Everyday meron ka na ibibigay sa tao. And when I say everyday, hindi excuse kung birthday mo ngayon, kung holiday, o kung New Year ngayon. Kailangan meron kang na-add value. Tama. May na-share ka sa tao. Kung hindi man, wala kang kasama ngayon, edi mag-share ka sa social media kung gusto mo na something na, ikaka-add ng value nila. Or, ikaw ay everyday, sabi ko kanina, grow intentionally, may natututunan kang bago. Yan yung 3. Adding value, kung wala ka na-add value, make sure na nag-grow ka ngayon. Nagbasa kang libro, bumili ka ng course, or meron kang kausap na mentor na expert sa something na gusto mo, sa karir mo. Kunyari, trading ng forex or what, dapat may bago kang natutunan. Tama. Araw-araw, walang excuse kahit may hangover ka or kung ano man. Everyday. 2, kung wala kang na-add value, dapat may natutunan ka ngayon. Kung wala kang binasa ngayon, maghanap ka sa labas o sa makausap na add value ka.
Doesn't matter kung ang shinare mo sa kanya is about biblical or business or something to lift him up, kasi baka mamaya yung nasabihan mo na yun, ginamit ka as a tool, no? Mamaya tatalo na pala sa building yan, pero dahil nasabihan mo nung inspiration na yun, nagbago isip niya and dun nagbago yung buhay niya because sa sinabi mo. So yun yung tatlong gusto kong i-share pag ako nagkalibro someday. Very well said, bro. Third question ko, no? Since both of us nasa forex trading na, no? Yeah, oo. Assuming, no? Kasi ngayon bull market pa yung crypto, no? Assuming dumating yung bear market, na alam naman natin, tagal yan eh, di ba? Do you think forex is a good alternative na para doon sa magte-take profit, no? Habang hindi pa talaga maganda ang crypto or others, even stocks, no? Pagka nag-bear market, do you think forex is a good alternative to stay profitable in terms of day trading? Forex, since tayong dalawa, given nasa forex tayo, meron tayo talagang reason for being in the forex industry. Pero in your own perspective, no, galing sa crypto, pag nag-bear market ang crypto, would you advise your crypto followers to try to diversify to forex? Kasi mas gaano kaganda in your own perspective? Actually, most of my followers talaga is more on crypto, business and trading. Pero to answer your question, of course, kahit bull market din naman sa crypto, you can trade eh. Exactly, diba? yes. Kasi may futures trading naman. Pero definitely, kumbaga, diversified. No? You can trade crypto and pag nananahimik ang crypto, medyo wala masyadong galaw, pwede kang mag-forex. And forex for me is okay. No? Same lang din naman yung prinsipo na gagawin mo eh. Yeah, same din naman. Kung nag-aral ka ng technical analysis Pareho or din naman, something, di naman nagbago yung support and resistance. gawin diba? mo lang dun sa forex. At least, dalawa. Kung tahimik tong isa, gawin mo. Yung iba kasi sinasabi, hindi, power of focus ka lang sa crypto. Walang problema. No, yeah. Okay, sige, pwede mong gawin niya. Pero, malaki nawawala sa'yo. Yun lang ang masasabi Exactly. ko. Malaki nawawala sa'yo. Kasi ako, nung una, nag-start ako ng forex talaga eh. Way back 2015, forex naman talaga ako. Hindi naman talaga ako crypto. Nagkataon lang na may nag-share sa akin ng crypto. Bumili akong Bitcoin. And then, puro ko talo. Like ilang milyon yung natalo ko sa forex na parang gusto ko na sumuko. That's why switch ako sa crypto. And medyo nagamay ko yung laro ng crypto. Doon pa lang ako natuto talaga. Doon pa lang ako kasi sa sarili kong pag-aaral at the same time, again, marami rin mga bumati ko sa akin because yung strategy ko is my own personal strategy na tinuro sa akin ng mentor ko. So yung mga strategy ng ibang mga traders, di ko alam. So kumbaga, ang dating sa kanila, hindi ako marunong mag-trade. Which yun ang opinion nila. So, nangyari sa akin, sige, nag-aral. Oh, nakatulong yung mga nag-criticize. Kasi because of them, doon ako nagbasa ng libro, nagbumili ng course, nakapagpaturo sa mga professional traders, and doon ako gumaling. Sabi nila, gumaling daw ako, pero ako, hulalisis nga lang. Pero yun nga, kumbaga, going back to sa sinasabi niya, is, yes, crypto is okay, pero idagdag nyo tong forex. Tingnan nyo kung paano siya naglalaro. Kasi ako, sabay ko siyang ginagawa. Nagtitrade ako ng Bitcoin, trade ako ng Ethereum, pero nagtitrade din ako ng Forex, nagtitrade ako ng gold, no? Pero, again, same lang naman. Same principle. No? Kumbaga, maganda na yung dalawa. Exactly. Tsaka in terms of business, di ba? Kasi we treat trading as a business eh. No matter how good we are, no? Let's say, magaling ka ng negosyante. Parang si SM na lang, di ba? Yeah. Magaling na siya sa retail. Kung hindi siya nag-diversify into other industry, hindi siya yayaman ng talagang sobra. So, same thing with trading. Hindi porket magaling ka sa stocks, hanggang stocks ka na lang, magfo-focus ka doon. Where in fact, pwede mo namang i-apply yung trading sa mas lucrative pa na market, as mas liquid pa, like Forex. Siya ang pinakamalaki. Liquid, di ba? So, kaya rin naman tayo nasa Forex ngayon because of that mentality na hindi tayo dapat mag-focus sa isang category lang kasi we need to grow as a trader, di ba? Hindi kasi pwedeng hanggang pang stocks ka lang. Kung meron naman palang opportunity na mas malaki. So ito, we are also thinking of the opportunity cost na as a trader, very profitable tayo. Bakit hindi natin apply sa ibang market? Para mas dumami pa yung kita natin. Correct. So yun yung gusto nating iparealize sa marami nating followers na alam mo na yung trading, i-apply mo sa iba. Di ba? Because yung character mo, nandyan na. Yung discipline mo, nandyan na. Assuming profitable ka. And gusto nating yumaman di ba? Yes. So like,
businessman, no, as a trader, we treat trading as a business, we need to diversify. Yep. Kasi ang hirap pag hindi ka nagda-diversify, bear market sa stocks, bear market sa stocks, wala ka ng alternative. Kahit gaano ka kagaling, hindi mo mapapakinabangan o ma-apply sa ibang market kasi nag-focus ka lang doon. Yeah, speaking of diversification, imagine niyo guys, ako nagda-diversify na nga ako into crypto, into forex. Pero sa loob nun, nagda-diversify pa ako. Yun Like nga kunyari ako. sa forex, 'di ba? Nagka-copy trade ako. Kumokopya rin ako ng mga ibang mas malulupit na trader. Meron din akong gumagamit ng mga bot. 'Di ba? Sa loob ng forex. Bukod pa sa manual trade Bukod ko. pa sa so parang tatlo na yun. Tatlo na. Segment, ha? Yes, same Diba? goes with crypto, ganun din. Sa crypto. Exactly, yes. May bot din. And may magandang copy practice trading. yun, ha? Nagka-copy ka, nagma-manual ka, tapos yung isa automated. Yep. So parang hindi lang nakafocus sa isang Oo, segment. kasi ang point ko dyan, okay na nadaanan ko na I can read yung charts, kaya ko mag-trade manually. Pero para dumagdag pa yung time ko, Yes. why not copy ako sa alam ko namang marurunong, di ba? Totoo. Due diligence ka, tingnan mo kung okay ba itong trader, pwede mong copyin, or may mga bot na reliable. Yes. Unahan ko na kayo, maraming bot na sablay, maraming bot na masusunog ang account nyo, pero merong mga bot na talagang okay din. So, kailangan lang mahanap mo kung nasan sila. Yeah. And as traders, di ba bro, meron tayong limitation. Let's say, yung time. Yeah. We don't own our time all. Meron tayong minsan preoccupied tayo sa ibang business natin. Yes, Hindi tayo correct. makakapag-trade. So kung nakaka-automate yan, the better. Lalo na kung nakakopy ka sa profitable na talagang tinitingnan mong profitable trader or yung bot na ginagamit mo profitable. In a way, yung opportunity hindi pa rin nawawala. Correct. 'Di ba? Guys, napakaganda ng conversation, no? Talagang very juicy. But we need to end this conversation. Talaga namang high impact $1 million conversation. So until our next podcast, talaga namang I'll make sure talagang sobrang juicy pa at marami kayong matututunan. So please don't forget to like, subscribe, and follow us, no? Check the links. Okay, thank you guys. Thank you sa time, bro. Thanks, bro.